Magandang hapon! Ako si Shane Hartibulisan mula sa MSU IIT. Kasalukuyang nag-aaral ng Bachelor of Technology, Livelihood Education, major in Home Economics. Ngayon, ibabahagi ko ang mga saklaw nito. Ang pangunahing pangangailangan ng tao, ang pangunahing inasahan sa mga pamilya sa karamihan ng mga lipunan ay ang pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ayon sa konsepto ni Abraham Maslow, ang mga pangangailangang ito ay pisyolohikal na pangangailangan tulad ng Pagkain, tirahan, damit, kaligtasan. Individual na kagalingan. Ang individual na kagalingan ay tumutukoy sa pagsulong ng pisikal at mental na kalusugan ng isang tao, kaalaman at kasanayan, mga halaga at mga responsibilidad. Ang pananaliksik sa dumi na ito ay maaring maging pangunahin bilang mga pag-aaral upang maunawaan ang mga proseso ng metabolic ng tao at genetic makeup, mga katangian ng pagkatao o pagpahalaga sa sarili na makikita sa pagpili ng damit. Ang paglapat ng konseptong ito ay makikita sa programa ng pamilya at agham ng mamimili upang madagdagan ang kaalaman at kasanayan at pagdimayin ang mas epektibong personal na paggana. Kagalingan ng pamilya. Ang kagalingan ng pamilya ay nakatuon sa pagbuo at pagbabahagi ng kaalaman na tumutulong sa mga pamilya na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng kanilang mga miyembro at makilahok sa mga proseso na nagtatayo ng mga maunlad at pangmatagalang komunidad. Mas binibigyang pansin ng agham ng pamilya at mamimili ang mga tungkulin, responsibilidad at gawain ng pamilya kaysa sa estruktura nito. Sa isang maunlad ng ekonomiya at makabagong lipunan gaya ng Estados Unidos, mayroong malaking ugnayan sa pagitan ng mga pamilya at iba pang sistema sa produksyon ng mga kalakal at serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangang ito. Ang mga dokumento ng akreditasyon ng American Association of Family and Consumer Sciences ay naglarawan ng mga aspeto na pangangailangan ng tao kaugnay ng malapit na kapaligiran na pinagtutuunan ng agham ng pamilya at mamimili. Ang mga sumusunod na konsepto ay karaniwang matatagpuan sa ganitong listahan. mga sistema ng pamilya kabilang ang mga salik ng pang-ekonomiya, panlipunan, pangkultural, pampolitika at demografikong dinamika at tungkulin ng pamilya. Huwag magtapon ng basura kahit saan. Pag-unlad ng tao sa buong kurso ng buhay. Nutrisyon at pagkain ng tao sa pag-unlad, kalusugan at kagalingan ng mga individual, pamilya at komunidad. Disenyo at pagbabago ng teknolohiya. Tungkulin ng damit at tela sa pagtugon sa pisikal, panlipunan at aesthetic na pangangailangan ng mga mamimili Kasiglahan at ng pamilya. komunidad. Ang kasiglahan ng komunidad ay nagtataguyod ng pagkakaugnay at pagtutulungan na naglalayong mapabuti ang mga individual at pamilya. Ang konseptong ito ay maaaring iugnay sa mga taong nakatira sa isang particular na lugar o sa mga grupo na itinuturing ang kanilang sarili o bilang isang komunidad batay sa magkatulad na interes at paniniwala. Teorya ng sistema. Ang isang sistema ay tumutukoy sa mga magkaugnay na elemento na mayroong nagkakaisang layunin sa loob ng mas malaking sistema. Ang mga ekosistema ay ang regular na ugnayan ng mga organismo sa kanilang kapaligiran. Isang mahalagang katangian ng ekosistema ng pamilya ay binubuo ito ng magkaugnay, ngunit magkahiwalay na bahagi na nagtutulungan upang makamit ang isang pangkaraniwan na layunin.
Huwag magtapon ng basura kahit saan. Pag-unlad ng buhay. Ang konseptong takbo ng buhay ay tumutukoy sa sunod-sunod na mga pangyayari at tungkuling tinatakda ng lipunan batay sa edad na ginagampanan ng mga individual sa paglipas ng panahon. Ayon sa teorya ng kursong pangbuhay, ang pag-unlad ng tao ay isang magkatuwang na proseso kung saan ang panlipunan, kultural, psikolohikal at biology ng mga impluensya ay nagkaugnay sa paglipas ng panahon sa konteksto ng kultural at mga lipunan na ekstruktura. Isa sa mga katangian na natatangi sa pag-aaral tungkol sa pamilya at namimili ay ang pinagsama-sama at integratibong likas na katangian. Halimbawa, sa pagharap ng mga isyu ng kalusugan ay hindi tinitingnan bilang magkahiwalay na bahagi kundi bilang magkaugnay na aspeto. Halimbawa, ang isang dietitian ay kailangan maunawaan na ang labis na timbang at ang pangalib na sakit ng puso ay hindi lamang tungkol sa nutrisyon. Maaring ito ay konektado sa mga kaugalian ng pagkain, ng kultura, yaman ng isang tao at ang ugnayan ng pamilya. Hala, meron pala akong pasulit ngayon.